What's up mga kapatid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at sa ating video ngayon, ituturo ko sa inyo ang OBS settings, yung pinakamalupit para sa ngayong 2023. Ang dami kong mga nakukuha mga comments ngayon sa ating channel na, Boss Lucio, gawa ka naman ng tutorial para sa 23 settings ni OBS kasi marami na nga nabago kay OBS. Ano nga ba yung best settings para sa ating napaka-super smooth na live streaming sa mga paborito nating platform. Pero syempre, bago natin umpisa ng lahat ng yan, kung ikaw bago dito sa ating channel at gusto nyo pa makita ng unboxing, PC build, and tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung malita bell para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video. Tara! Umpisa na natin! Pero syempre, bago natin umpisahan ang ating video na to, kung ikaw ay naghahanap ng malupit na streaming layout, yung tipong lahat animated, high quality, at ang pinakamalupit pa dito, it's copyright free. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Onda.tv. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na themes na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwedeng mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na ring starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa Onda.tv. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa Onda.tv. Ayos, di ba? Sobrang solid bumili ng mga streaming layout dyan sa Onda.tv. Nandyan na lahat ng gusto mo. Kahit ano pa yan. Napakadali lang pumunta dyan, guys. You can see the link on the description box, www.onda.gg/boss_Lucio. At syempre, dahil mahal ko kayo, meron ba kayong 50% off? Once nabili ninyo ang mga gusto ninyo, mga layout dyan, at gamitin ang coupon code na Lucio. Gumanda na ang iyong streaming layout, nakamura ka pa. So, umpisa na natin itong video na to. 2023 Best OBS settings. Ano nga ba ang mga nabago? Tignan natin mga kapatid, iisa-isayin natin. At sana tapusin nyo tong video na to dahil step by step ko ituturo dito para magkaroon kayo ng super smooth na live streaming at maiwasan ninyo ang problema. So puntaan muna natin syempre. First, kailangan naka-install ang inyong mga OBS sa inyong PC. So itong tuturo ko sa inyo dito mga kapatid natin na OBS settings para sa Facebook. Okay? Pwede rin naman ito sa ibang platform like Twitch or TikTok or YouTube. Pwede rin naman. Medyo papalitan nyo lang dito yung bitrate. Pero mamaya na yon. So umpisahan natin dito sa General. So sa General, makikita nyo dito mga kapatid natin yung theme. So depende na sa inyo mga kapatid kung anong gusto nyo yung theme dyan. Ako gusto ko tong bagong theme ng OBS. Okay? Yung Yummy. Di ba? Hindi, ang ganda kasi ng kulay niya, pero depende na sa inyo yan. Pero may isang nabago dito sa OBS. Ito na nga yung Source Alignment Snapping, which is napakaganda para sa pag-aayos natin ng ating streaming layout. Dati kasi wala ito, so ang hirap i-adjust mga kapatid natin ng mga layout or yung mga design na mga gusto nating ilagay dito sa ating streaming layout. Napakahirap. Ngayon, meron na tayong source alignment snapping, so napakadali na netong i-snap sa depending size na gusto natin. So ako, enable lang natin ito, tapos make sure na snap sensitivity is 10 para napakadaling i-snap, okay? And then the rest, gayahin nyo na lang itong nandito sa ating settings. So, move na tayo dito sa Stream tab. Sa Stream tab, syempre, depende na ito sa ating platform kung saan tayo mag-i-stream. Nandito si Twitch, okay, YouTube, nandito ang Facebook Live, at yung Restream.io, and etc. etc. Kung wala dito yung napili mong platform, napakadali lang naman yan. Pwede mong piliin dito yung custom, and then once na piliin nyo yung custom, kunin nyo lang dun sa platform na yon ang inyong mga server key at ang inyong stream key. Pero ako, syempre, sa Facebook Live ako lagi. Ayan, Facebook Live. And then, may lalabas dito sa ilalim. Ignore streaming settings. Pero ako check ko yan dahil ayoko ng mga recommendation na yan dahil ililimit niyan yung performance ng ating live streaming. So, bakit? So, tingnan nyo yung nakalagay dito. Maximum bitrate is 4,000. Minimum audio bitrate yan, okay lang yan. It's 128 kilobytes per seconds. Maximum resolution is 1920 by 1080. Maximum FPS is 60. Actually, the FPS, okay ako doon. Pero yung maximum resolution, alam naman natin na pagdating kay Facebook,
uso dito yung iba't ibang mga aspect ratio. Mayroon nagla-live ng portrait, may nagla-live ng portrait, may nagla-live ng landscape, may nagla-live naman ng medyo landscape na bitin. Okay? So, hindi mo magagawa yan pag hindi naka-uncheck itong ignore streaming settings. Okay? Maximum bitrate ni Facebook is 6,000. Isipin nyo, 6,000 maximum bitrate para sa 4K, para sa 1080p 60 FPS quality. So, kung naka-uncheck yan, malilimit lang ang iyong settings. So, ako i-uncheck ko yan. And then, yes. So, uncheck. Then now, move tayo sa output tab. Sa output tab, make sure yung output mode nyo dito is naka-advance. Normally, guys, yung default yan is simple. Pero ako, guys, click to advance. So, sa streaming settings, okay, depende na sa inyo yung audio track kung anong gusto nyo. Pero ako, guys, normally, audio track 1 lang yung naka-on dyan dahil ayoko maghalo-halo yung mga audio. Sa audio encoder, huwag nyo nang galawin yan. Okay na yan. Dito tayo sa video encoder. Video encoder, ito po yung magpaprocess ng ating live streaming settings. Okay, ng live streaming layout natin na napapanood ng ating mga audience. The X264 na nakikita nyo dito, ang tawag po dito, guys, okay, ito po yung processor ng ating mga hardware o ng ating mga PC. So, kung naka-X264 ka lang, tas naglalaro ka ng mga heavy games, for sure, lag ang yung live streaming. So, kung mga Mobile Legends ka lang, okay lang yan, okay? Pwede lang ang X264. Pero, recommended ko dito is meron kayong GPU. Yung GPU natin dito ngayon, depende na rin. Merong AMD, merong NVIDIA. Kung gumagamit kayo ng NVIDIA, make sure guys, check the NVIDIA NVENC H.264. And then, pag gumagamit naman ngayon ng AMD, may lalabas dyan AMD blah 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 H.264. Piliin nyo yun. Ito na po yung pinaka-importanting part at dito na nagkanda gulo-gulo yung ibang mga settings ng ating mga live streamer. So, rate control, may dalawang option ako na ginagamit lagi. Okay, the CBR at yung VBR. Yung CBR, ginagamit ko to pag maganda ang takbo ng aking internet connection. So, nag-VBR ako kung medyo tagilid yung internet connection ko. So, si constant bitrate, the CBR, ito po yung paglaro ng bitrate. Okay? Naglalaro-laro siya. Minsan, guys, sinet natin ng 6,000, lalaro siya ng 5,000. Diba? Minsan bumababa siya, tumataas siya, 6,000, doon siya. Pero si BVR, mga kapatid natin, kung ano yung isiset mo sa kanyang bitrate, yun lang po talaga yung kanyang gagana dito. Pero ako, guys, choose the CBR kasi minsan lang naman magloko yung mga internet. Pero, guys, okay, punta na tayo dito sa bitrate at ito yung pinaka-importante. So, 6,000 ang highest bitrate na recommendable para kay Facebook, lalong-lalo na kung 1080p at 60 FPS ka. Pero, mga kapatid natin, ako, kung meron kayong mataas na Mbps ng inyong mga internet provider or internet connection, I make sure guys the 8,000 is very, very good and very, very linaw. Okay, na live streaming. Okay, the 8,000 kbps na bitrate. Again, the 8,000 kbps is equivalent to 8 Mbps ng ating mga internet ng upload speed. Tandaan nyo, upload speed, not the download speed. May mga tutorial na ako paano mababasa ang formula pagdating sa mga bitrate about the upload speed. Check nyo na lang sa ating YouTube channel. Keyframe interval, guys, pinipili ko lagi dito is 2 kasi pinaka-the best yan, mga kapatid natin. 0 is auto. Pag naka-auto po kayo sa keyframe, okay, minsan may lalag, minsan lilinaw, minsan maglalag. Not unlike, pag nakaset kayo ng 2, pinaka-the best yan na keyframe interval. So, punta na tayo dito sa presets. Ito yung isa sa mga nabago ngayon na dati wala. So, ngayon, nakita natin dito na lowest yung ating gamit. Okay, best quality. Depende po ito sa ating mga PC at depende ito sa ating mga nilalaro. So, kung tayo maglalaro ng sobrang bigat na games at hindi malakas ang ating PC, kagaya ng gamit ko, okay, 1660 Super lang, and then i7 na 7 Gen, medyo matagal na ito. So, mga kapatid natin, medyo bottleneck nga yung ating GPU. So, pipiliin ko dito yung fastest pero lower quality. Pero don't worry, yung lower quality na yan, hindi yan sobrang labo kasi naka 8,000 bitrate tayo. So, yun yung daya doon. The bitrate, ito yung magbabato sa ating mga platform, and then si platform babato sa audience natin. Hindi po yan ganun kalabo. Pero kung medyo maganda-ganda naman ng inyong PC, pwede nyo piliin dito yung slowest pero best quality. Para naman sa mga mobile gamers dyan, okay, alam naman natin pag mobile gamers ka,
lahat ng games or the GPU dito nanggagaling sa ating phone, and then si PC is puro streaming software lang, okay, ang umaandar. So pwede nyo piliin dyan yung slowest or the best quality. Ako, Mobile Legends, okay? Ayan. Tuning, high quality, pwede nyo piliin dito, low quality, okay, or the ultra low latency, okay lang yan, walang problema dito. Nasubukan ko ng tatlong yan, pare-parehas lang. Okay, pag sinusubukan ko tong full resolution, okay, the 2 passes, medyo nakaka-experience ako sa live streaming ko ng mga drop frames or naglalag talaga. So kung gusto nyo na single pass para sa mas mabababang mga PC dyan, pwede rin, okay, pero take note, kung maglalaro kayo ng sobrang taas na FPS na games like the Valorant, mga kapatid, or yung CSGO, wala tayong choice, guys, kung hindi mag-quarter resolution or full resolution lang. Kasi pa nag-single pass ka, medyo hindi makikita ng viewers yung ganda ng nilalaro mo. So ako, 2 passes kasi okay naman ako dyan. Nasubukan ko naman, wala naman lag. And then profile, pwede tayong mamili dito, guys, ng main at baseline, pero stay at high, okay lang yan. Look ahead. Guys, itong look ahead na to, wag na wag yung i-check to, guys. Kung hindi naman kayo naglalaro sa mga ibang platform like Twitch, okay? Pero minsan sa Twitch, ina-uncheck din yan. Psycho tuning visual, naka-check talaga yan. GPU 0, unless meron kang 3 GPU na nakakonect sa yung PC, pwede mong gamitin. Pero 0 na lang is good. Max B-frame, sa Facebook, recommended ko po dyan is 1. Pero kung magto-Twitch kayo, YouTube and TikTok, recommended ko po dyan ay 2. Take note nyo yan, guys, ha? Next tayo, audio. Ito, depende na ito sa inyo, mga kapatid natin, kung ano mga microphone ang gamit ninyo, kung ano mga gamit ninyo mga headset. And then, sample rate, pwede nyo pong piliin dito yung 48 kHz. Pinakamataas na po yan para po maganda sa audience ninyo ang inyong mga audio. Pag pinili nyo naman ang stereo, left and right ng kanilang audio, gagana. Pag pinili nyo ang mono, depende sa kung saan sila gagana, guys, or right or left. Basta pag sinabi mono, isa lang po yun. So, I choose stereo. Punta tayo sa video tab. Video tab, ito na nga po ang sinasabi ko dahil naka-Facebook tayo. Sa Facebook, pwede po kayo mag-custom resolution. Like, gusto mo ng baliktad, 1080 by 1920. Po, pwede po yan dito sa Facebook. Pero mga kapatid natin, sa YouTube, okay lang din siya, pero hindi siya recommendable. Sa TikTok naman, portrait talaga. And sa Facebook, okay lang kahit ano. Depende sa resolution niyo kung anong gusto niyo. Basta make sure na pantay ang aspect ratio dito sa base canvas at sa output canvas. 9:16, 9:16. Hindi pa pwedeng 16:9 sa taas, tas 9:16 sa baba. Gets niyo po ba? At quick note lang, ang base canvas is ito yung nakikita ng mata ninyo, yung screen ninyo. At yung output canvas, yan na po yung nakikita ng ating mga audience. Kaya kung magkaiba yan, magkaiba din yung makikita nila. Magugulat ka na lang, ba't parang yung camera mo nandito sa baba, dito sa yung screen, pero sa audience mo, yung camera mo hindi kita. So, yun mga kapatid natin. Kaya make sure na naka-check or parehas itong aspect ratio nyo po dito. Downscale filter, ito, dati ko itong tinuturo, guys. Napakahalaga nito dati sa OBS settings. Pero ngayon, hindi na siya nagmamatter. Okay? Hindi na nga ito nagagalaw minsan kasi nga gumagamit na tayo ng custom resolution. FPS, syempre ba, 2023 na, gagamit ka pa ba ng 30 FPS? Pero mga kapatid natin na hindi ito alam ng iba, kung ang mga live stream ninyo is talking head lang kagaya na ito, nagsasalita ka, don't use 60 FPS kasi hindi ma-appreciate yan. Kahit po 24 FPS lang, okay lang. Kasi talking head lang naman to, nagsasalita ka lang. Pero ang 60 FPS is good talaga pag gaming. Kasi syempre maraming movement dyan, maraming galaw, okay? 60 FPS talaga. Hotkey, depende na sa inyo yan kung ano gusto nyo mga hotkey. Accessibility, wala naman din to masyado. Dito tayo sa advanced. Ito pa yung isang mga mali na mga ibang mga IT, tinatawag nila. Okay? Sabi nila, pag naka-high priority ang software, maganda. Kasi nga naka-high priority siya sa ating system unit. Pero sa OBS, hindi siya maganda. Kahit pa meron kang magandang PC or pangit na PC, guys, pag pinili nyo po dito yung high or the above normal, guys, magkakaroon ng abnormality ang inyong OBS. At ang saklap nun, habang naka-live ka, nagloko yung OBS, guys, automatic end ang inyong live stream. So ako, I must preferred normal, mapa-high-end or low-end man ang inyong PC. Okay? Para walang abnormality na nakalagay. At make sure, guys, na naka-check itong
active outputs warning on exit. Kasi guys, pag hindi po naka-check yan, once na nagloko po ang inyong OBS or minsan may nag-ghost touch lang, bigla pong may end ang inyong live stream. Pero pa naka-check yan, mga kapatid natin, once na may nag-exit or nag-stop ng streaming, hihingi muna siya ng confirmation. And then other than that, mga kapatid, wala naman na masyadong ginagalaw dito about live streaming. Yung iba naman dito is about recording na. And then click nyo lang yung apply and then okay, you're ready to go. So now, mga kapatid natin, yan yung aking mabibigay sa inyo na best recommended settings para sa OBS settings natin ngayong 2023. So kung meron man mga medyo nalabuan sa inyo, guys, kaya ko nga ginawa itong channel na to para sa ating mga streamer. Lahat ng mga settings nandito po. About the bitrate, about the audio, best microphone, best webcam, best PC, para sa ating live streaming, lahat po nandito na sa ating channel, mga kapatid natin. Kaya kalikutin nyo lang, hanapin nyo lang, mga kapatid. Kaya para maging updated pa kayo sa ating mga ginagawang video, guys, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung maliit na bell para lagi kayong updated sa ating mga video, guys. Again, this is Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!